let's see this one. We'll call this one from Athens, Greece. We called her before, but she was in the hospital taking care of a friend. So we'll try to talk to this person again, and hopefully she answers. Okay, two more rings, and then we're done. Okay, probably she's at work, so we have to move forward. We should never give up. So we're calling somebody. Saturday in the Philippines now. We'll see. We'll see what happens with this one. And hopefully she would answer. Okay, Saturdays. Hello, sir. Oy! Good afternoon. Hey, good afternoon, Sheila. Busy ka ba? Yes po. Ano, yes? Busy ka? Hello. Busy ka ba? Hello po. Hello, can you hear me? Ay, nasa labas lang po ako kasi may church service po kami ng 4:30. Bakit po? Hindi, susubukan ko sana na makausap kita eh. Kaya lang busy. So, tawag na lang ako next time. Okay? No Okay, worries. sige po. Okay, okay. I-text niyo na lang po kung kailan po kayo available para adjust na lang po ako. Ay, hindi. Para i-book ko na lang po sa ano ko. Later in the day ba, hindi ka busy? After church service, ganyan? Ah. Hindi naman. Paano ang schedule? Ano po? After church service, may pupuntahan kayo? Busy kayo? Or tomorrow? After church service po kasi, may workshop ako for parents ng immersion workshop ng 8 o'clock. Okay. So, bakante naman po ako ng mga 7 to 8. Okay, so just let me know lang kung free ka. Kung hindi naman, huwag mong pilitin ha, para maganda. Okay po. Okay, so Okay salamat po, ulit. sige po. Okay, God Ingat bless. po. Take care. Bye-bye. Yeah, bye. Salamat. Yes, okay. Yan po si Sheila kasi siya po ay isang trainer, inspirational speaker based in the Philippines. At unfortunately, marami siyang ginagawa. Like I said, format po ng ating show, we try to call people na randomly. So, there's no guarantee na sila ay magiging free pag kinausap natin. Of course, I have two guests here. We have a guest cat at home right now. So, napakalaki niyang Maine Coon. But, ito nang kukulit. Pero we will be fine. Okay, now we'll try to find somebody to talk to. Let's see. Okie dokie. Not really. We're trying to find somebody to talk to. Yes, ladies and gentlemen, welcome again to the Kaibigan Podcast, only here at the Kaibigan Network. Maraming salamat po for listening and joining us on this particular episode of our podcast. Maraming salamat po sa inyong lahat. We've been trying to contact to a lot of people and like I said, maraming salamat sa inyong tiwala. Okay, so minsan kasi mahirap siyempre makikiramdam rin tayo mga kaibigan just in case busy sila. It's a Saturday morning right now. Tingnan natin. Let's see kung sino pwedeng kausapin. So far, right now, naghahanap tayo ng makakausap. Kasi yung iba dito, maraming tinatago eh. Joke. So, yan yun. We're trying to find somebody to talk to only here at the Kaibigan Podcast. After we talked about a lot of 20 cities to visit in Europe this coming autumn. Dito sa Sweden, it's not yet, the leaves are not yet. It's the mushroom season here in Scandinavia. So, yan.
let's see. I've been like leaving messages of hi, hello, para lang, let's see if I could talk to them. Pero, let's see. We would like to greet, while we're looking at, we would like to greet Mama Rene, salud. Okay, nako Mama Rene, we love you. And we see you soon. Sa bakasyon siya ngayon. I can see one of her posts na nag-o-open ng isang resort door sa isang Casitas. So, ayan. Maricar Enciso, hello from Oslo. Ayan, maraming salamat po. Okay, we are trying to find more people to talk to. Ayan. Let's see kung sino pwede natin makausap. Only here at the Kaibigan Podcast. So far, so good. We would like to also to greet Ma'am Teresa Loizaga. Nako, maraming salamat po. And then let's see, we're scrolling sa ating Facebook notification and see who's busy, who's not busy. Maraming salamat for tuning in only here at the Kaibigan Podcast. We're trying to find someone. Come on. So far, so good. Wala. Ayan. Oh, si Miss Rita Avila. Maraming salamat po. Thank you very much. Yes. Okay. So we're greeting all of these friends of ours only here at the Kaibigan Podcast. We're back. Let's see. We will try to find somebody to annoy this morning. Let's see. Subukan natin magmilagro dito sa ating Kaibigan Podcast. You find somebody to talk to. Let's try to call somebody from Lithuania. Lithuania will try to mga musta, mga kaibigan, only here at the Kaibigan Podcast. Hello? Hello, good morning. Hi, Jamel? Good morning po, yes. Paano ba pronunciation itong name mo? Jemel po. Jamel, hi. This is Royce Hipolito again from the Kaibigan Podcast. Busy ka ba? Busy ba tayo? Medyo po kasama ko yung mga anak ko. Aha, namamasyal kayo ngayon? Nasa bahay lang naman. Aha, hindi kasi mangangamusta lang kasi kami dahil right now nagre-record kami ng isang episode ng ating podcast and isa sa mga portion natin kasi mangangamusta tayo kasi from what I understood meron kang business, may business ka sa Lithuania tayo, di ba? Yes po, Lithuania. Oo. Ang business natin ay, to be exact, tungkol saan to? Parang kakaiba siya eh. Beauty salon po siya. Uy, ayun. Salon. Uy, wow. Matagal na itong open? Nag-start lang po ako mga July. Aha, naku, bagong-bago pa ba? Bago lang po. Amoy bago pa lahat ng gamit. Ayun. Ayun, Jamel, mga a few minutes of your time habang nag-aalaga ka ng anak kasi we're trying to help people, lalo na yung ini-encourage kasi natin mga kababayan natin anywhere in the world na magtayo ng business. Okay,
Opo. Ang encouragement naman natin, huwag naman gayahin yung business. Gayahin lang yung inspiration. Alam mo yun? Inspiration, yes, yes. Yung inspiration. Wag naman yung magtatayo ng beauty parlor, kunwari sa tabi mismo ng beauty parlor rin ng Pilipino. Alam mo yun? So, Jamel, Kompetensya, parang gano'n. wag naman sana. Maliban na lang, kunwari, kung nasa ibang city ka, malayo ka, siguro okay yun. Pero wag naman sana yung bang same set of friends, magkakahiyaan tayo kung kanino ka pupunta. Ayun. So Jamel, curious lang kami. Tell me more kung bakit ka nag-umpisa magtayo ng ano ba tamang word diyan? Beauty salon or paano ba 'yan? Sorry po, hindi ko masyadong maintindihan. Sabi ko, paano ka nag-umpisa? Diyan sa beauty salon. Paano ako nag-umpisa? Well, pumunta po ako dito sa Lithuania. Tourist lang po ako talaga. Aha. Kasi may boyfriend ako dito. So, nag-tourist, tapos pinag-aral niya ako ng cosmetologist 2020. Tapos? Yun. Tapos, nagkaroon kami ng anak. So, nang nagkaroon kami ng anak, nag-stop akong i-pursue yung cosmetologist na tinapos ko. Okay. Tapos, yun, pinalaki ko na yung anak ko after few years, siguro 4 years. Nag-training ako ulit. So, may isang cosmetologist na local, Lithuanian, na yung business kasi nung partner ko is nagpaparent siya ng mga salons, ng mga rooms. Aha. Uy. So, may isang local na parang naging mabait siya, parang hinelp niya. Tapos yung tinulungan din ako nung locals na na cosmetologist na mag-train ako ulit. Siyempre matagal akong na-stuck. Oo. Ayun, nag-train ako ulit. Kuha kami ng mga models na locals para sa facial, massage, waxing, ganyan. Uy, nako. Mahirap pa Tapos makakita yun. ng biktima. Mahirap pa makiusap. medyo ako na-stress kasi yung waxing ko po is yung sa private part. Alam mo yung Oo naman. parang, hindi ko to kaya. Parang baka mamaya ma-demanda, baka masaktan ko sila, gano'n. Hindi naman siguro kasi unang-una naman kasi nakapag-aral ka naman. Ang hinahabol mo lang kumbaga, practice lang, warm up lang. Hindi naman ang mahirap kasi yung bang talagang zero experience tapos gagawin yan, tapos hindi mo alam yung ginagawa mo, yun talaga, naghahanap ka talaga ng problema dyan. Tama, ganun nga. Ayun, good. So, ayun sa'yo, syempre. Aba, okay yan So, obviously naman, hindi lang naman Pilipino siguro ang mga customer mo na target mo. Hindi naman. Yun po. Most all clients ko ngayon is mga locals talaga. Kasi, siguro na rin sila na, wow, parang nag-ano ko ng Filipina touch, parang may care, yung ginagawa mo is hindi lang dahil gusto mong kumita. Siyempre, you do your best talaga na ibigay yung best mo para ma-satisfied yung client. Ganun yung ginagawa ko. Kasi hindi ako dun sa money. Minsan, sa massage, nilalampasan ko ng 10 minutes. Oy. Hindi ko tinitingnan yung oras. Alam mo yun. Gusto yung Galante. satisfied ba? Tapos, ma-compare yung, iba pala yung ganito. Hindi, yun nga, sa mga reviews ng mga locals, sabi niya, she's doing good, satisfied, ganyan, with care, with love. Yun nga, kasi, di ba ako, iniiwasan ko rin magpagupit minsan dun sa mga ibang shop. Kasi talagang, halos, putol, tapos. Alam mo yun, yung parang kaya ko nang gawin yan Kaya lang, mahirap kupitan yung sarili mo. Pero, iba yung although hindi lang naman sa Pilipino, meron akong mga nagpapagupit ako dito, 1 oras. Alam mo talaga, sinasakto niya 1 oras, pero barbero naman yon. Uy, tawag dito, curious lang kami, dyan sa Lithuania, ano ang karaniwan requests o na mga procedures ang ginagawa mo dyan sa shop? Pakulo? More on massage po ako. Sa facial massage, saka body massage, saka talaga. Pag summer kasi waxing talaga ang demand dito. So, pag summer, demand yung waxing, tapos ngayong taglamig, so massage. Aha. Aba, okay naman. Pero sa Pilipinas, dati mong work?
Sa Pilipinas po, sa hotel po ako nag-work. Hindi naman pala nalalayo. Talagang hospitality talaga linya mo, no? Yes po. Very good yan. So, Yeah, go ahead din. yun nga. So, yung cosmetologist, dito ko lang talaga siya inaral. Dito ko lang siya pinag-aralan. So, ngayon, slowly. So, nung unang sabak ko, talagang yung mga clients ko hindi bumalik. Kasi, syempre, nandun pa yung kaba ko, Oo. yung worry ko, maging patok kaya, magustuhan kaya nila. So, later on, na parang nakakapa ko na yung gusto nila, yung ayaw nila, yung nagiging medyo okay na. Ano lang naman yan kasi sabihin mo ng charge to experience kasi talaga namang Yes. pag katulad yan, meron kasi taon talaga na natural na marunong o yung natural na yung gumugupit. Ikaw yata is kumbaga natutunan mo from school. Sipag talaga ang puhunan mo tsaka aral, di ba? So, Yes po. Inaral ko talaga siya. Yung kumbaga hindi yung maliit ka pala naggugupit ka na. Iba yung, di ba merong... Hindi. Di ba meron kasi parang katulad sa mga sayaw-sayaw, talagang may natural na madaling matutong sumayaw. Talent talaga yun sa talent. Yes. Ikaw talaga... Yung sa akin, nag-training talaga ako, inaral ko, tapos ngayon, so yung mga komisyon, she's very professional. Parang, so hindi ko sinasabi na, I'm working this like maraming taon na, hindi ko sinasabi ngayon. So, wag. ginagawa ko siya as a professional talaga na marami ng experience. Oo naman, huwag mo sasabihin na, first time ko itong mag-opera sa mata. Hindi. May ginawa nga po akong anti-cellulite massage, sabi nung teacher. Bibigyan kita ng client, ginawa mo na ba to? So sinabi ko, hindi ko alam. So nag-YouTube ako, nag-search sa Google, ano ba to? So first time kong ginawa, sabi ng client, wow, it's perfect. I will come back to you. Sabi ko, Aba, okay to nakakachamba ka dyan. Baka naman may agimot ka. Baka naman... dugong Pinoy lang ta. Matanong lang kita. Saan ka sa Pilipinas nga pala? Sa Palawan po ako. Saan sa Palawan? Sa southeast part, Rizal, Palawan. So nag-aral ako Puerto Princesa. Teka, time out. Yung bang sinasabi mo southern part, yun yung nakaharap sa Sabah? Yung ba yung ibig mong sabihin? Southern part is, hindi, sa kabila yun, north yun. So south kami is, alam mo ba yung Quezon, Tabon Cave? Oo, yun. Doon, sa south po kami. Teka time, yung Rizal town na tigaroon ka, doon rin nandun yun si Tabon Cave. Yes, 1 hour Quezon and then Rizal yung next town na. Kasi yan yung may mga jars ng yung may parang namamangka. Yes po, ikasama siya sa Philippine history yan. Yes. Sa Quezon. Kita mo, hindi ako absent doon tinuro yan. Yes. Kasi nasa Civic at Kultura ata. Yes, sa Civic at Kultura yung Tabon Cave. Basta andun yun, hindi ko kinopya yan sa kaklase ko. Paano sure ako dyan? Oo naman. Pero nakakatuwa yung sa buhay mo naman dyan, naka-adjust ka na dyan. Yes, in 5 years, naka-adjust na din po. So parang feeling ko nga is local na din ako pag may nakikita akong mga kinakausap nila ako in local language. So, ganun na din. Parang medyo, okay anong tawag dito? Nakakamarites ka confident na rin. Nakakamarites ka na rin sa local language. Yes po, yung kapitbahay namin lagi nagmamarites. Kasi dito rin sa area namin, may mga nag-gathering kami every Sunday. Mga Filipino, may pastor din po kasi dito. Good. So every Sunday nag-worship kami dito sa place din namin. Wow. Bakit diyan teka time. Ano yung capital ng Lithuania? Hindi naman Riga, no? Riga ba ang Vilnius po, Vilnius. Riga is kapitbahay namin. Vilnius. Tawag dito. Yes. Marami mong Filipino diyan sa area mo na yan? Marami po mga kapitbahay ko na karamihan Pilipino. Mga more or less ilan tayo diyan? Mga hundreds po. Sa Vilnius din sa capital, madami din mga Filipinos. Alam mo, ako nagtataka. May mga, siguro may business po dito na Filipino is 3. Good. Yan, good. May isang Pilipino nag-open din po dito ng cafe. Cafe di Pinoy. Yes, nasa center po. Yeah. Yan, good yan. Tsaka teka tayo mo. Sino yung nakita? Hindi ko alam kung, minsan, alam mo kasi yung 3
Hindi, tatlong maliliit yan. Latvia, Lithuania, tsaka Estonia. Yung Lithuania tsaka Latvia, minsan para sa mga kaming hindi tigarian, nakaka-confuse minsan. Tawag dito, alam mo, nagtataka lang ako, alam mo yung istorya kung paano napadpad ang mga Pilipinos dyan? Meron po kasi ditong company, Continental, malaki siyang kumpanya, nag-open siya ng 2020. Doon po karamihan ng mga Pilipino nagtrabaho, kaya po sila napunta dito. Aha. Paano pala? So yung company na yun, maganda po siya kasi pati yung mga pamilya nila nakukuha nila. Uy, maganda yun. So Talaga. mostly dito nang nagtatrabaho sa company na yun is nagtrabaho sila, then later on, kinuha na rin asawa, pati mga anak, dito na sila nag-aral, pati yung asawa, dito na nakapagtrabaho. Uy, maganda pala dyan. Ano naman, tawag dito, yung katulad ngayon dyan, malamig na rin ba ngayon dyan? Yes po, autumn na. Pa-autumn na dito siya. Medyo malamig-lamig na. Kasi kami nasa kabilang side kami ng dagat nasa Stockholm kasi kami. Paano umuulan, kulimlim dito ngayon. Very good. Uy, tawag dito, yung bang mga, curious lang kami, yung dito sa mga listeners natin na ganyan. So wag mo ikakwento yung pangalan ano yung pinaka-weird na na-experience mo sa short career mo ng being cosmetologist? Yung parang, sa tingin mo? Pinaka-weird is like, may client po ako na binato ko ng pera. Binato ka ng pera? Uy, buti, barya o papel? Yun yung bayad niya. Like, parang sinabi niya na, you're doing nonsense. Sorry. Hindi, okay lang yun. Kasi, alam mo, huwag kang mag-alala sa anak mo, natural lang yan. Uy, tawag dito. Hindi, kasi talaga sa totoo lang, yung business mo kasi na yan, ano yan alam mo yung sanayan rin, alam mo yan yung may, parang friends, di ba? Yung parang kaibigan din yan May tao na madali mong masakyan ng ugali, meron naman talagang hindi mo maintindihan na wala ka naman ginagawa, hindi ka magustuhan. Yun nga po. Pinukul ka ng... Saka language barrier din po. Kasi mostly ng mga locals, hindi talaga sila nagsasalita ng English. Oo, natural lang yun. Oo. Buti nga ikaw. Pagdating ba sa Lithuanian, kamusta ang language skills natin? Medyo hindi ka na mabebenta ng buhay? Hindi na rin. Hindi naman. Hindi naman Kahit medyo hindi pa ganun ka-fluent, kahit saan ka dalhin dyan, makakakausap ka, nakakaintindi ka. Yes sir, mas nakakaintindi talaga ako. Ang magsalita lang talaga is mahirap kasi masyadong maano yung language nila. Masalimuot. Masalimuot. Paling-paling Ang daming. Ang daming kasi dito po, like yung apelyido, pag nag-asawa ka, halimbawa, kadayo nung partner ko, yung apelyido niya is Bielsko. So pag kinasal kami, ang apelyido ko ay magiging Bielskiene. Yung anak namin is Bielskote. So yung dulo, pinapalitan nila. Katulad pala diba? Sa Iceland. Interesting. Oo, yung sa Iceland kasi meron nung, kunwari, Anderson, anak ni Anders. Tapos, Anders Dottir, ibig sabihin naman ng daughter ni Anders. Ganun din po. Yes, ganito dito. Teka time, bakit yung mga kausap kong tigarian sa Lithuania at sa Latvia, hindi na ikwento yung balita na yan? Hindi kasi may mga kakilala ako na tigarian na hindi ko matandaan ang pangalan kasi pinalitan niya yung Facebook name niya sa yung sulat ng Russian. So, hindi ko matandaan yung pangalan. Pero truck driver siya. Umiikot siya dito sa Europe. Hindi ko tuloy... Oo, marami dito naliligaw ng mga truck driver. Dati po, nag-business ako ng ukay-ukay. So, marami rin akong na-meet ng mga drivers na nagta-travel around Europe. Nag-ukay-ukay ka dyan? Yes po, nag-ukay-ukay ako. Masipag talaga. Hindi, ikaw yung mga tipo ng tao na talagang makakatagal talaga ng dahil hindi ka pala yung mahiyain tsaka yung maselan. Hindi. So, naging patok yun sa mga Pilipino dito, yung ukay-ukay, pati mga drivers, gano'n. So, binibenta ko lang siya sa mura, mga branded, gano'n, namimili ako, tapos, masaya naman sila kasi mahal nga ang mamili sa malls ng mga, lalo sa winter, Ay, oo naman yung mga jacket na yun, winter clothes. Na hindi
hindi mo naman pwedeng iwasan na hindi bumili, di ba? Yes po. Dahil malamig talaga. So, nako, Malamig talaga. ang tawag dito, konting tanong lang. Ano yung Okay po. ano yung ugali diyan na nagulat ka na parang similar naman sa ugali ng Pilipino? Yun sa mga locals diyan. Ano ba yun? Sad face. Yung Tsaka, halimbawa, sa atin normal, di ba? Pag may nakita tayo, kaya di natin kilala, hello, tatawa, ay smile ka. Oo. Pag ginawa mo yun dito, parang weird. Oh, why you smiling to me? Parang ganon. Oo, Bakit mo, anong problema mo? Bakit ka tumatawa sa akin? Parang ganon. oh, alam mo dito rin sa Sweden ano. Di ba? Hindi naman masungit baka doon sa mga nakikinig ano. Hindi po yung kasungitan kaya lang hindi ho Hindi, malaki. So dito rin kahit kapitbahay mo natural lang na hindi magpansinan pero hindi ibig sabihin nun suplado o suplada ka. Hindi. Ibig sabihin na, Gustoso totoo. naman yun. Oo, yan yun. Ayun. Tapos yun naman pinakasabihin mo na yung meron silang ugali ba na sa tingin mo yung parang similar sa Pilipinas? Meron ka ba nakikita ganoon? Paulit mo, hindi ko masyado naintindihan. Meron ka bang experience yan sa ugali ng mga locals na sabihin na natin na parang similar sa ugaling Pilipino? Meron ka ba na observe na ganyan? Na hindi nila nagustuhan sa ugaling Pilipino? Kumbaga yung kaugali natin, meron bang ugali dyan? Kaugali natin. Oo. Parang wala. Wala talaga. Yung kumbaga talagang Iba talaga yung culture. Oo. Mga kaibigan, paliwanag lang natin, Jamel. Hindi po ibig sabihin na pag hindi ho nila kaugali natin, masama na ugali nila, ha? Relax lang minsan sa pintas. Yes. Oo. Baka ma-misunderstand. Oo na, masusungit pala mga tao doon. Not necessarily. Hindi, mabait naman sila. Oo, kaya lang yung kasing measurement ng bait nila, o yung mga, minsan nga alam mo yung, tingnan ka lang parang sa kanila malaking big deal na yun na, uy, mabait ako sa'yo, parang gano'n, di ba? Ayun. Tapos tao dito, ano naman dyan yung pinakamasarap sa'yo na pagkain Pilipino, pagkain na local dyan, na na-experience mo? Local food. Oo, yung sa tingin mo, parang nasarapan ka. Siguro sa mga bread nila. Bread lang. Aha. Kasi sila puro, halimbawa, kumakain kami sa Lithuania restaurant, more on, halimbawa, pagkakain ka, puro gulay may carrots, may cabbage. Yun. Walang lasa. Hindi hindi masarap yung pagkain nila. Kaya lang, Parang mga asin. alam mo yung parang, kasi sanayan lang, di ba? Kumbaga, sanayan lang yan eh. Pag matagal ka na dyan, yung mga kinakain mo na yan, masarap na. Kasi hindi naman yan siguro magtatagal kung hindi yan nasasarapan yung mga tao noon. So, pero, ano rin ba dyan? Malakas rin silang gumamit ng patatas. Patatas? Oo. Yes. Yung partner ko, hindi siya kumakain talaga ng kanin, hindi siya kumakain ng Filipino food. Ang baho daw. Lalo na yung toyo or tapos hindi siya uuwi doon. Hindi siya uuwi ng bahay namin doon siya sa nanay niya like 2 days. Aha. Hanggang sa mawala yung amoy. Hindi. Ito, Jamel, may tuturo ako sa'yo. Pag magluluto ka ng Filipino food, lalo na yung mga daing, mga ganyan, di ba, bumili ka nung pinakamurang grounded na coffee. Yung grounded, hindi yung instant. Tapos, habang nagluluto ka, magpakulo ka nung kape na yun doon. Huwag mo nang iinumin, ha? Yung pakuluan mo. At mas mabilis mawala yung amoy. Oy, yan. Sige po, itatry ko nga yun. Para baka mamaya, buti na lang sa nanay niya umuwi. Paano kung matutunan niya umuwi sa ibang bahay? Ako, delikado yan. Yari tayo dyan. Dahil sabihin nung mister mo, sasabihin, kasi amoy tuyo yung misis ko, di ba? Medyo magandang yan. Madaling masulot yan pag yung ganoon dahil mabantot daw, di ba? Joke lang to, joke lang. Pero alam mo na yung ibig kong sabihin, di ba, no? So, yes, sir. Okay lang. Iwas posoy tayo. Pero ito, kasi kami, pag nagpiprito kami ng isda, although gumagamit na kami ngayon ng air fryer kasi mas hindi siya maamoy. Yung isa pa yun, air fryer, pero talagang pangtanggal ng amoy kahit nagbubukas ka ng bintana.
pantanggal talaga ng amoy yung kafe na ground Kape, coffee. okay. Mhm. Hindi kailangan yung pinakamahal na basta yung binubrewed lang na coffee tsaka hindi naman kailangan marami, siguro half teaspoon lang, tapos sabayan mo habang nagluluto ka, mawawala agad yung amoy nung tuyo at para si Mister umuwi agad. Oo, diba? Diba? Okay Hindi yan. na mabaho, uwi ka na. Oo, sabihin mo, oy, maliligo na ako. Okay, sasabihin naman niya, amoy kape ka. At least amoy Starbucks ka mo, kaysa naman sa amoy tuyo. Okay, Starbucks. Pero, eto, tanong rin namin to, kasi usually yung mga foreigners kasi na napupunan namin, ang isa sa pinaka-favorite nilang pagkain, o at least yung kaya nilang kainin na Filipino food, ay adobo. Kumakain ba yung asawa mo ng adobo? O talagang 100% na hindi niya type? Kakain siya, pero sabi niya hindi ko gusto. Ah, so in Hindi. general, wala pa siyang Filipino food na nagugustuhan. Barbecue po, barbecue. Filipino barbecue. So pag Favorite niya, number 1, oo. ay Kahit yun paulit-ulit mong ibigay. naiuwi mo na ba yan sa Pilipinas? Yes po, yes. Ay, Nakapunta rin siya ng Pilipinas, sa Palawan din. oy, wow. Ay, at least maswerte siya, maganda yung pinupuntahan niya, no? So, sa Palawan is the best place in Philippines. Number, one of the, so, yun, na-enjoy niya. Wala talagang tsaka malaki na natipid niya sa hotel. Mhm. Ayun. Hindi, tapos nakita ko rin, may dalawa ka palang anak. Pero bang babae yung anak mo? O dalawang babae ba yun? Dalawang babae po. Tapos may anak din ako sa Pilipinas na naiwan. Tapos dito, ayan, dalawa. Nagkaroon kami dalawang anak. Yung anak ko nagsalita ng English, Tagalog, and Lithuanian. Uy, di kita mo. Ayan, 4 years old. Oy, okay yan. Teka, time out. Yung bang natatandaan mo yung istorya na nag-viral nung dati na meron tiga Lithuania o tiga Latvia bang babae na pinuntahan yung Pilipinong boyfriend at napangasawa niya doon na tumira sa Pilipinas? Diyan ba yun? Natatandaan mo? Yes po, yung babaeng Lithuanian na nakapangasawa ng Pilipino na nag-YouTube. Oo, Yung Becca? Yes. Kasi parang nag-guess sila mag-asawa nung dati sa Itbulaga nun, doon sa Bawal Judgmental. Paano? Yes, na ano po yun. Parang half Russian yung babae. Hindi pa pala yun Sabi ko, Mhm. rin naman yung babae na yun, talagang buo loob, Yes. pero like I said, doon po sa mga nakikinig sa atin, yung may mga ugali po yung mga iba-ibang tao sa iba-ibang bansa na wag po natin i-judge dahil hindi ugaling Pilipino, ibig sabihin nun masama na, ha? So, Yes. katulad yun, yung mister niya, hindi kumakain masyado ng Filipino food, hindi ibig sabihin nun hindi masarap ang pagkain Pilipino. Talaga lang may tao talaga na hindi mo mapipilit kumain ng katulad mo, Jemel, ano ang pagkain na kahit hindi Lithuanian na hindi mo talaga makain o masubukan? Kahit anong klaseng pagkain? Yung pinakaayaw mo. Siguro palaka. Yun lang. Pero sinubukan mo na yung palaka, hindi ba? Hindi po, hindi. Ayoko. Saka balot, yung Ayoko. yung ng balot, 'di ba? Mostly Filipino gusto. Yung sisiyo, may sisiyo. Yun, hindi ko kaya. Ako talaga sa totoo lang, hindi ko pa nakakasubok ng balot, penoy, mga ganyan. Hindi ko Tapos yung palaka, naloko ko, nauto ako ng lola ko. Sabi niya, nung maliit ako, sabi niya, uy, kain ka nito, sinigang. Sabi ko, bakit maliit? Kasi yung hita binibigay sa akin. Sabi, hindi manok yan, maliit lang na manok. Sabi ko, maliit talaga yung manok, ha? Tapos kinain ko. Nung nakita niya, nalulun ko na. Tsaka niya ako tumatawa sa akin. Palaka yan. Galit na galit naman ako. Oh my gosh. Lasang manok ba yun eh? Oo, hindi mo naman maintindihan. Lahat naman lasang manok. Yung daw bayawak, lasang manok. Yung angas, lasang manok. Oo. Kung ano-ano mga lahat, lasang manok. Kasi sana manok na lang kainin natin, di ba? Huwag na yung kalasa na ganun itsura. Pero nakakatuwa, hindi ikaw nag-iisa sa may asawang foreigner na hindi kumakain ng Filipino food. Yun naman yun. Huwag kang mag-alala dyan. Tsaka hindi pintas yan, hindi point against sa kanya yan. Nagkataon lang na hindi talaga siya kumakain o hindi niya gusto yung lasa. Walang problema yun. At least pag umuwi pala siya ng Pilipinas, puro barbecue siguro kinakain niya. Opo.
Okay, at least mura yun. Pero ibig sabihin ko, yung barbecue niya, sinubukan niya yung mga laman loob, hindi naman. Hindi. Yung, Yung mga yung mga isaw. chicken feet, ganon, talagang diring-diri siya. Sabi mo, why you eat that? It's very dirty. Hindi, talagang, kasi hindi mo nga masisisi dahil nga, alam mo naman dito, hindi naman nila kinakain yun. So, Yeah. Tapos minsan ngayon, parang hindi ko na rin kainin kasi dito, ang lalaki ng paa ng manok. Parang, ang laki. no, tsaka yung, ewan ko, iba, parang yung kahit yung manok dito, parang walang lasa rin, di ba? No? Oh, yes po. Oo nga. Iba-iba talaga. Matabang siya eh. Hindi mo mapuna, kaya lang, wala naman tayong magagawa kasi hindi ka naman makakakita ng native na manok. Oh, Ganun talaga. baka Oo. mamaya niyan, magdala ka ng may native ng manok, magparami ka dyan sa Lithuania. Business. Ay, naku, ayan ha, balato dyan ako pag yung nagtayo ko sa manukan ha. Yung cosmetology, hindi kita talaga kakalabanin dyan dahil wala tayo dyan. Okay, ito ha. So, punta tayo sa portion of our show. Please invite yung mga tiga-Lithuania na ng mga kababayan natin kung gusto nilang naghahanap sila nung may TLC na service, invite mo kung saan kanila mako-contact, yung business number, email, o kung paano man, tsaka yung address. Kasi may pwesto ka naman, di ba? Yes, meron tong Yun. press. So, open to the public yun. So, ayan, Jamel, please, take it away. So, sa mga kababayan po natin dito sa Lithuania, kung gusto niyo mag-relax, magpaganda, so open po yung salon ko dito sa Pakrasyo G20. So, ayun, meron na po akong page sa Facebook, yun nga po yung G Salon. So, follow na lang po ako doon sa mga iba pang information. Alright. Ganun. Yan ang maganda sa mga social media, libre lang yung publicity, di ba? Oh. Yeah, yes po. So, Hindi ka na gumagawa ng mga flyers. Just in case lang, mga kababayan natin sa Lithuania, huwag mo kakalimutan. Hindi ko kayang i-pronounce yung pangalan ng street at yung mga sinabi niya. Pero kung ikaw ay tiga dyan, sigurado nagkaintindihan na kayo ni Jamel. So, suportahan natin ang mga kababayan natin na may business. Kasi pag umunlad si Jamel, uunlad din tayo isa-isa dyan. Kasi walang umuunlad na employee. Employer ang umuunlad. Okay? Yes. So, yun. Hindi masama maging employee, pero baka subukan din yung magsasipag natin na ganito, mas maganda siguro kung employer. Kasi pag yung employee, kahit gaano ka kasipag, sa dating ng katapusan, yun rin ang bayad sa'yo. Pero si Jamel, yung mga 100 na masahe sa isang buwan, nako, nasa Pilipinas na siguro yung magbabakasyon. Oh. Siguro mo na. So saka po iba talaga yung may suporta din yung kapwa mga Pilipino. Minsan nga po parang sa Pilipino ko lang po inaano is like maglo-low po ako ng price. Halimbawa, i-combination ko yung back massage or facial for like maglo-low ako ng like 10%. Para lang yun sa mga Pilipino. So, hindi ko siya ginagawa sa mga locals. Para lang, iba kasi yung support na, yung may client kang, kababayan mo. Iba yung feeling na, parang mas lumalakas yung loob na gawin, yung ganon. Tsaka kailangan rin ho niya kasi pag-practicean kayo. joke lang. Yes. Opo, nagkuha ko talaga ng mga model, mga Pilipino lang na pinag-practicean ko tapos tatanungin ko, okay na ba to? Ano ba, masarap to? Ganyan. Oo naman, kasi siyempre, hindi magandang itanong dun sa customer mo na magaling ba ako kasi parang mawawala ng bilib sa'yo, diba? So, yes. yun sa Pilipino siguro kasi, hindi niya to alam yung ginagawa niya. Ganun. parang nilalaro-laro lang. Parang sinusundot-sundot lang ako nito. Yes. Pero at least pinukul ka ng pera, hindi ka pinukul ng bato. Diba? Yun po. Mas maano yung, mas okay naman yun. Pero naiyak ako nung una kasi parang, nakaka-insulto yun siguro sabihin na natin na hindi siya nakontento, pero instead na siguro na sumama loob mo, siguro tinignan mo na rin na may kulang pa siguro. Alam mo yun? Siguro dapat tinanong ko siya, okay lang ba to? Ganon. Ayaw niya kasi pala yung massage sa ulo kasi nahihilo siya, parang ganon. Yung pala Hindi, kasi so at least ngayon, tatanungin mo na ngayon, o at least yung medyo yes usisain mo or something. Kasi
malay natin, at least yan makakatulong sa'yo. It will just make you better, not even worse. Yes, that's true. Yeah, Kasi yeah, kung yeah. hindi ka i-correct, tapos yung palang, Hindi mo malalaman yung mali mo. Doon ka mag-grow eh. Parang, ay, may ganun pala. Ayaw niya pala ng ganun. oh, di ba, parang kumbaga yung para, di ba yung mga magulang natin nasasabi na, uy, maligo ka, Jamel, amoy, ano ka na, amoy pawis ka na. Yes. O mag-toothbrush ka or something. O imbis na yung alam mo na, yung marites na, "Oy, I love you, best friend." Pagkalikod naman, "Oh, yan yung ano, yan yung dragon ng hininga niya." Patay tayo. Yeah. Na-chismis Patay ka pa. tayo. Oo, naku. Yan yung tatlo ang daliri sa paa. Diba? Oo. Naku, mahirap yun. Mahirap ma-chismis ng ganun. Pero, naku, congratulations in advance. Pagbutihin mo yan. Kasi, like I Thank said, you po. tayo mga Pilipino, naiinggit tayo minsan doon sa mga ibang lahi na maraming mga negosyo. Kasi bukod sa nagtutulungan, kung ayaw naman magtulungan, wag naman magsiraan. Yun na lang sana. Yes, that's true po. Kasi yun talaga yung malaking apekto sa negosyo. Oo, kasi kung katulad ko, wala naman akong kakayahan doon sa cosmetology na ganyan. Bakit ko naman kailangan mainggit sa kay Jamel? Hindi naman ako balak mag-makeup or magmasahe or something, di ba? So, Yes. kanya-kanya ho Saka tayo, malaking tulong po kasi, ay, sorry. Go ahead. Malaking tulong po kasi ang mga locals nga is usually ayaw nilang tumanggap ng foreigners kasi nga sa language. So, nahihirapan yung mga locals na ano bang gusto mag-explain. Halimbawa, ganito, ganyan. So, nahihirapan sila mag-explain. So, yung teacher ko is local siya. Sabi niya, hindi ayaw niya tumanggap ng foreigners like Filipino or ibang lahi. Kasi yun nga, yung language barrier. So, para sa akin, parang yung ginawa kong negosyo to, malaking tulong din sa mga halimbawa, sa mga kababayan natin na open sila sa akin. So, minsan sabi ko nga kung wala pa silang pambayad or sahod, pwede namang installment or next sahod na lang. Siyempre, hindi naman ako iba na. So, pwede ko din silang, hindi naman na porket may negosyo ako, mataas na ako. Nandun pa din na, okay lang, pwede mo nang bayaran sa susunod. Okay naman sa akin yun. Ganon. Basta wag lang kakalimutan natin mga kababayan natin, kaibigan natin dyan sa Lithuania. Kung pagtitiwalaan kayo ni Jamel, sana naman po wag niyong sayangin. Kasi yes. malaking bagay po yung masakit para sa masipag na tao na kahit yung euro ba pera dyan? Hindi. Euro po, euro. So kahit sabihin mo ng 1 euro lang yan, o sabihin mo na lang na, wala namang puhunan yan dahil pawis lang. Para po sa masipag na tao, yung pong kahit 1 euro lang lukuhin mo yung tao, masakit po yun. Tsaka, yes, malaking bagay. Oo, tsaka yung sabihin na natin na pere-pareho rin naman tayo nagtatrabaho, tsaka kumbaga may mga ginagastos tayo, katulad ikaw, may pinadadalan ka pala sa Pilipinas. So, ano naman, yung tulungan lang, kahit siguro yung mga Filipinos dyan, bawat isang beses sa isang taon, malaking bagay na siguro sa iyo yun sa dami ng Pilipino dyan, di ba? Yes po, malaking bagay na. Hindi naman kailangan salamat kung buwan-buwan, no? Pero yung kunwari once a year, kasi tayo mga Pilipino, pinababayaan natin ang kalusugan natin pag andito sa abroad. Totoo po yun. Dahil habol natin yung pera. Ang problema naman dyan, pag nagkasakit naman tayo, magkakaiyakan dyan. Diyan ba sa Lithuania, libre ang medical care? Yes po, libre. Basta may trabaho, nagpapayad insurance. Basta may trabaho, libre po yung health care. Ayun, good. Ang problema kasi yung iba, pag umuwi ng Pilipinas, yun ang mahal, yun ang masakit. Kasi lahat ng kilos mahal. Ang pag-aaral ba ng mga bata dyan, libre rin? Sa mga maliliit po, anong tawag dito, daycare, hanggang elementary libre. Pero pagdating na po ng mga college, yun, may bayad na din. Parang sa Pilipinas din, merong scholarship, may bayad, parang gano'n. May bayad din, may bayad. Ay, good. Hindi, kasi, nag-curious lang ako kasi, like I said, marami tayong mga Filipinos hindi familiar o marami rin ang hindi nakakaalam kung nasa ng Lithuania. Pero, katulad, teka time out, dyan ginawa yung basketball, di ba? Yes po, yung yung sa FIBA yun, yung sa bago mag-Olympics, yung nagpunta dyan yung Gilas ba ang pangalan ng basketball natin? Gilas Pilipinas, yun ba yun? Last year, yes. Dito sila naglaban. Oo, naku,
nakakatuwa yun dahil sayang hindi ako nakapunta kasi bakit ba? Basta may mahabang istorya. Ayun. So, at least Oo. ngayon narinig na rin pala ng Pilipinas yung Lithuania. Pero at least ngayon medyo kilala na ng Pilipinas ang Lithuania. Hindi katulad nung araw talaga na no read, no write ang tao dyan. Yes. Pumunta ako dito. Parang saan yung bansang to? Ay, teka, time out. Hindi mo to narinig. Sa Lithuanian, ano yung word nila sa Pilipinas o Philippines din? Yung word na may katulad sa Pilipinas? Hindi. Kasi katulad dito sa Sweden. Katulad dito sa Sweden. Sa Sweden, ang tawag sa Pilipinas, Filiperna. Ah, Diyan sa inyo, may tawag, ano tawag sa local language nung may ibang pangalan ba Pilipinas diyan? Filipino. Iba-iba kasi. Depende kung paano mo siya gagamitin. Hindi, oo, yung katulad pala yun nung Finnish na may mga yung nasa hulihan na salita. Hindi, pero pag yung kunwari yung nakakita ka na ba ng mapa diyan ng mundo na yung Filipinay. Filipinay. Oo, Filipinay. oh, kasi bawat isang bansa minsan nakakatawa, 'di ba? Iba. Yung ano nga ba tawag sa Italiano ng Pilipinas? Erlin, ano yung Pilipinas sa Italiano? Yung Pilipinas? Filipine naman sa Italiano. Hindi. Filipinay. Tapos meron na more sila na pareho sa atin yung gitara. Gitara din sa kanila. Hindi nga. So, diba? Aba, maloko. At least may isang, isang word. Hindi, eto pa isa, kasi dito kasi, hindi, wala naman salitang Pilipino, wala bang local na salita dyan na pag ginamit mo, natatawa ka kasi sa Pilipinas, iba ibig sabihin na nakakatawa? Meron po yung putok. Putok dito is parang yung, parang siyang, yung naglilinis ng car, nakalagay doon putok. So yung car wash dyan, putok, parang gano'n. Car wash, yes, yung car wash, yung putok. No? Ito mga, hindi kasi minsan nakakatawa kasi dahil minsan, although syempre hindi naman mali pa natin. Ganyan. Kaya lang minsan kasi meron dito sa Sweden isang nakakatawa, although yung bang chocolate kaka, ganyan. Di ba? Parang, alam mo na chocolate cake yung kaka kasi yung kaya lang syempre minsan ano tawag dito? Maiilang kang kumain kasi yung pangalan pa lang minsan parang pero masarap siya, di ba? Pero putok, kita mo nga hindi pandesal yan diyan Sa Palawan ba? Hindi pandesal. Ang putok rin ba ang tawag sa Palawan ng pandesal? May Opo, basically yung may ano din putok yung may anghit. May putok din. Nako, yan yung amoy sa summer. Yan ang pinaka-ayokong amoy dito. Yeah. Nagtataka kasi, nako, Diyos ko, talagang pamutay. Dahil pala, pag nakaamoy ka na may putok, dapat dalhin mo pala doon sa car wash na yon dahil sabi mo, yun. Magpaputok ka nga, meron kang putok. Putok ko. Meron din yung 50. Parang lagi akong sabi sa 50. Yung parang expression na, parang expression siya. Yung pala dito, parang meaning nun is, gusto mong makipagtalik, parang ganun. Sabi nung partner ko, pag sinasabi ko, sabi niya, let's go to the bed. Sabi ko, what? Gusto mo business? Kasi diba, kasi sa Bisaya, kasi yung pisti, naririnig ko yun sa mga kaibigan kong Bisaya. Parang expression yun siya. Pero, nako, dyan pala, huwag kang magsasalita. So, mahirap pala maging Bisaya dyan, Yeah. Kasi nag-iiba yung meaning. Kaya binibiro ako ng mga kaibigan ko Pilipino, magpipisti-pisti ka na naman, mamamaya mabuntis ka. Ayan, nagkahasa ka dyan. Yung pala, nagtatawag ka pala. Ay, maganda yan. Kakapisti, yung pala iba yun. Nakakatuwa. Pero, so, yung curious lang kami, yung anak mo na nasa Pilipinas, walang balak na pumunta dyan, interesado siyang pumunta dyan? Planning po na makuha ko siya next year. So, kasi, hinihingan po ako ng immigration ng financial status ko na kailangan stable as a nanay kasi yun nga, hindi kasi maliban na lang kung i-adapt siya ng asawa ko. So yun, kailangan ko muna mas stable yung financial status ko. So bali next year siguro. Dahil nakapag-start na ako ng business, magiging okay na siya. So possible na next year makuha ko na. Ito
Ito pala mas delikado sa trabaho mo, no? Yung nagmamasahe ka, huwag kang magsasalita ng pisti. Yun, huwag nila, silent mode na lang ako. So, sa mga white people nga, di ba, normal yung naka-nude, like, so para ako, ayoko na. Sabi ko na sa niya, yeah, it's normal as long as they don't touch you, you do not do nothing. Just go do your job as a professional. Parang, Tsaka, ako stress, pawis na pawis. Ano ba to? no, basta huwag ka naman magsasabi ng ano, pag pinagpapawisan ka, tsaka napapagod ka na, huwag ka sasalita ng pisti, tapos lalaki pa yung pasyente. Expression ko pa naman yun. Baka mamaya bigla na lang ako sinunggaban, diba? Parang, ay, don't say that word. Mapapasubo ka ng alanganin ngayon yan. Pisti. Tapos yun, mababalita ka sa Lithuania na, may happy ending pala doon sa yun nga. Saka dito medyo mga chismoso din yung mga tao. Talagang kakalat na parang, meron doon, sabi niya doon sa friends niya, yung friends niya din sa friends and friends. Oh my God. Magulat ka na lang parang, dumadami business ko Mahaba na ng pila doon sa labas Kaya lang puro lalaki. Sabi nga ng partner ko, don't touch anything kasi magiging popular ka dito sa Lithuania. Sabi niya, mga madadaldal yung mga lalaki dito. Kasi yung way naman nila na pagiging chismoso is parang proud sila na, ginawa ko to sa akin ng ganito, isang Pilipina. Kasi siyempre pag Asian, medyo sila, interesting para sa kanila. Sabi niya, don't do bad things. Pero like I said, ito katuwaan lang po yung pinag-uusapan natin again. Yes. So, yung pisti, kung Bisaya ka at mahilig kang magsalita ng pisti, na wag mong gagamitin pala sa Lithuania yan, mapapahama ka. Pero kung naghahanap ka ng mapapangasawa, para magkaroon ng papel, pinakamabilis mo siguro yung pisti. Pisti, pag galit ka, kahit galit ka, good yung sa kanya. Maganda yun. So, may putok, tapos may pisti rin. Okay, very good. Hindi ho natin pinagtatawanan yung salitang, yung language po na Lithuanian. Kaya lang, kumbaga, hindi sinasadya na magkaiba ng meaning, pero same word. Parang, so, joke na rin siya, naging joke na rin yung meaning ba? Yung mga ibang words na nakakatawa na din pag isipin mo na, ganun pala. Weird. Pero ito mo yung putok, iisipin mo putok, kundi pandesal o yung mabahong amoy sa kilikili. Tapos magulat ka na lang, yung pala, kotse pala yun. Tapos yung isa naman, pisti. Yun ang mahirap sa mga, lalo na yung mga Bisaya mismo nagsasalita. Sus, Ginoo, pisti. Yung pala bakit ako hinahabol ng mga lalaki dito sa sa Lithuania? Ang ganda-ganda, long hair. Yung pala pisti, yung pala para ka pala nagtatawag ng hey boss. Okay. Wala mo nang-aakit. So yan pala hindi dapat sabihin sa unless talaga gusto mo mapahamak. Yung mga gano'n. Yes. Mabuti na lang talaga sa asawa ko lang sinasabi yun na hindi ko talaga nabibitawan sa ibang tao. Oo naman, mapapahamak ka dyan. Baka mamaya, imbis na ang pangalan ng shop mo ay maging pisti. Pisti, salon. Alam mo, with happy ending pala. Yung pala yung mga lalaki dyan sa lugar ninyo, sabi niya, ang code word pala doon sa lugar mo, pisti na rin. Pisti. Yun. Patay tayo dyan. Pero at least naman, makukuha mo naman ng anak mo sa dami ng kliyente mo niyan. Pero parang, yun dito, medyo, sila sa ganun. Bawal nga yung, halimbawa, maglambingan sa sasakyan. Bawal. Conservative pala mga... Bawal dito. Basta sabi ko, ginajoke ko yung partner ko, let's go to the forest. Sabi niya, no, we cannot. Why? It's not good. Police, ganun. What? Yung mga ganung law sila dito. I see. Kasi dito... Bawal yung public, anong tawag doon? Yung PDA, yung public... PDA, oo. Minsan niya hinawakan yung puwet niya sa public, hiyang-hiya siya. Hindi yung hinawakan, parang hinahampas lang. Oo, yung mga ganoon. Para rin pala mga Pilipinos rin pala. Na medyo, kumbaga parang conservative sa labas, wag lang sa loob. Parang may mga ganon. Kumbaga kita mo kaya nila maghubad, pero ito mo nakakatuwa, no? Kaya nila maghubad sa ibang tao, pero yung hawakan lang yung
paluin mo lang yung hindi kaya, di ba? Parang Oh, parang hindi Oo. ko maintindihan, di ba? Parang paano nangyari yun? Okay lang yung maghubad, pero Meron kasi itong nude beach eh. oo, dito rin meron rin yan eh. Di Kaya ba? puro matatanda naman na nagpupunta. Yun lang. Oo, para mga ano eh, para mga pisti talaga. O naghahanap ng pisti. Ayan, joke lang. Naghanap ng Nako, pisti. ayan yun. Hindi kasi na ito ang maganda dito sa mga ano. Kasi like I said, Jamel, bawat bansa dito sa buong mundo, isa sa goal ko ito maka-interview ng kahit isang Pilipino na tira doon. At may ginagawa kasi kaming libro na pinakikita namin yung local people na nakapag-asawa ng Pilipino tsaka Pilipina. Alam mo, That's nice po. alam mo yung hirap na hirap kami makakita, yung Pilipino na nakapag-asawa ng African. Oo nga. Yung lalaki na nakapag-asawa ng babaeng African. Yun ang hirap na hirap kami makakita dahil madalang siya. Madalang siya. Ikaw may kakilala ka kasi kami magtatanong dahil na naghahanap kami nga ng ganong klaseng tao. Kasi like I said, gusto na para bang yearbook na yung bang sa 190 plus countries, sabi nila lahat daw kahit saan meron tayo. Gusto lang namin makita kung may mga Filipinos. Kasi yung Pilipina, alam ko, kumbaga nag-aasawa ng mga Africans, mga ganyan. Pero yung lalaki, yung Filipino, hirap na hirap kami makakita. Na ano, Ng asawang babaeng Afrikana, ganon. yes. Kung sabihin na natin yung Ah, African descent, mahirap makakita. Alam ko, girlfriend, oo, girlfriend, madali yan. Pero yung talagang nagpamilya, katulad mo, may 2 anak, ganyan, hirap na hirap kami makakita. parang wala nga eh. O, kita mo, hindi, no. So, isa yan. So, naghahanap pa kami nung, just in case, may kilala ka pa sa ano ba pangalan ng bansa na yan? Sa Lithuania. Belarusia, yung itong Belarus. Belarus. Wala kang kilalang Pilipino doon. Wala po. Yun. Hindi kasi, like I said, yung mga maliliit na bansa, o hindi pala maliliit, yung mga hindi popular na bansa, means, naghahanap, kumbaga parang, ito yung goal namin na makakontakt ng mga Pilipino. At like I said, mga tinatanong naman namin, napaka-harmless naman. Hindi naman to yung chismis. So, ano ba naman yun? Yes. Yung pisti. Iba naman yun. Oo, eh. So, ito, puro good vibes lang. So, like I said, sa mga Yes. kaibigan natin sa Lithuania, ma-inspire tayo doon sa istorya ni Jamel, wag naman nating kukumpetensyahin. Yun naman ang pakiusap natin. Kasi, iisa na lang, sa pagkakaalam mo ba, ikaw lang ang beauty parlor dyan, o yung cosmetologist dyan? Mga ganon. Hindi po, meron ding mga Pilipina dito na nagtatrabaho sa cosmetologist ay nagmamassage. Oo, Pero may employer po sila. Hindi sila yung nagtayo mismo ng business. Hindi. At least hindi mo yun kakompetensya. Pero like I said, sa Hindi. mga natin, hindi po manghihilot si Jamel. Hindi manghihilot, hindi mangkukulam. Hindi. Sa pagkakaalam natin, hindi naman. Okay, so Hindi naman. very good. Nako, like I said, huwag mo kakalimutan yung kape pag yung magluluto ka ng tuyo. Ay, okay po, thank you. Subukan mo, mawawala yan talaga. Mawawala yan. Tsaka, di ba yung, alam mo yung pag lumabas ka, tapos pumasok sa bahay mo, amoy mo pa rin yung isda, di ba? Okay. Okay na yung mawala yung amoy, wag lang siyang mawala. Oo. Tsaka huwag siyang magpipisti-pisti sa labas. So Lord. Maloka yun. Pero like I said, bago ka magprito, magpakulo ka na nung kape. Yun. Tsaka magbukas pa rin ang bintana. At sigurado ko, mapabawasan o at least madaling mawala yung amoy ng isda. Yun ang pagkaka-experience namin. Natutunan ko rin sa mga Pilipino rin sa ibang bahay eh. Dahil nga yung... Okay. Effective talaga siya. Oo. Basta yung pinakamurang kape. Tapos pakuluan mo. Ayun. Ay, Hoy, naku, Jamel. salamat po sa ano. Ito nako, maraming na kaming oras na kung inubos sa'yo. Nakakahiya na. Sabado pa. Okay lang po. Ayun. Basta, ito, like I said, meron ka ba mga kamag-anak pa dito sa Europe o nag-iisa ka lang rin? Nag-iisa lang. Nako, yan yun. Yung mga Nag-iisang
parents mo, buhay pa? Buhay pa parents natin? Buhay pa po, buhay po. Nasa Pilipinas, yes. Mahirap, Po. mahirap mag-invite ng kahit tourist lang dyan. Medyo po mahirap. Parang financial din eh. Kasi may mga showmanis na. Kahit nga po kasal dito, halimbawa may isawa ka, medyo mahirap din po ang pag-apply. Meron nga pong Pilipino dito na nakapag-asawa. 7 years na siya, nag-back to zero siya, nag-apply ulit siya. Oh. Parang nagkamali sila ng pagbigay ng mga documents. Ba? Ayun. Nako. Hindi kasi curious lang ako kasi usually yan, masarap dalhin o invitein ang magulang para pakita mo naman yung mundo mo dyan. Oh. Yes, dream ko din po yun na mapapunta dito yung parents ko kasi gusto nila ng snow, okay? Yan. Maganda yan. Oh. Sige, tapos pagkaraan ng Snow pala ha? pagkaraan ng 2 araw, gusto na umuwi ng Pilipinas, sasabihin, malamig pala yan. Malamang sa kanya masok-asuan. Tsaka palagi sasabihin ng iba, malungkot dito, walang makakausap. Yeah, oo. Kahit saan yan dito, basta pag yung may edad na magulang mo dumating dito sa abroad, para lang bumisita Yes. ang lungkot, ang layo sa lahat, wala kang makita sa labas, Wala kang makamaritisan sa labas. wala. Tapos, pero pag naman ang pinipicturean mo, abot ang ngiti, tsaka post ng post, di ba? O kaya nga po, pag may mga pumupuntang nagta-travel, halimbawa may picture, may behind the scene yun na sa picture parang sobrang ganda. Pero minsan nga pala picture ka sa snow, bigla ako nga sabi ko, picture ano ka sa snow. Pero after ng picture na, takbo na sa sasakyan. Nanginginig na sa lamig. Oo, naku, Diyos ko. Talagang malamig naman pag malamig. Pag may time na mukha siyang malamig talaga. Meron talagang time na malamig talaga. Hindi mo Yun nga. Parang pumapasok dun sa mga kaloob-looban mo yung lamig. Ako niloloko ko yung mga kaibigan ko eh. Alam nyo, yung snow na yan, maganda lang yan pag bagong baksak. Totoo. Pag yung nalulusaw na yan, parang putok yan. Alam mo, Kaya, yung naghahalo yung itim ng karsada tsaka yung snow, di ba? Yun, pag nalulusaw na siya, yun ang hindi maganda. Yun ang nakakasira ng ng Instagram. Pero pag yung dahan-dahan nalalaglag, yun ang maganda, di ba? yun yung maganda. Tapos, puro puti. Matigas, yung hindi siya, dry yung pag-dry yung snow. Maganda. Kasi Pag wet na, oh my God. natapakan na kasi nadudulas na eh. Madulas. Yun ang pangit doon, di ba? Yung pag marami na nakatapak, tumitikas na yung snow, nagiging yellow na siya talaga na pag mali ang tapak mo, baksak. Yun naman yun. Tsaka dito din yung nila, yung water, yung lake, yung may lake sa man-made lake. Hindi ko talaga kaya maligo kasi syempre galing akong Palawan tapos yung water namin crystal water, crystal clear, ganun. Tapos yan parang... Sabi niya, I will bring you to the most beautiful water in Lithuania. Tapos pagdating niya doon, this is the most mayroong frogs. Sabi ko, I cannot swim eh. Tapos pag-apak mo malambot, may lumot, whatever yung nandoon. Hindi mo lang masabi na... I cannot. Sabi sa... May hindi ko siya, hindi sila magbabanlaw. Yun na yung water nila, it's very clean. Sabi ko. Hindi mo lang masabi na, alam mo, kalabaw lang naliligo sa amin yan. Yun nga sinabi ko, kalabaw lang. This is only for Carabao. Hindi, pero... Oh my God. Ako napupuna ko lang, mas hindi ko kaya maligo sa mga lakes dito, yung mga fresh water. Kasi parang yung parang balansa yung tubig. Alam mo yung amoy ng karpa na isda dito? Yun na naamoy ko pala. Yun nga po, totoo. Yun nga. Parang, Parang alam mo yung amoy tilapia yung tubig. Meron nga kami doon sa village namin ganun eh. Tapos doon naliligo yung mga tao. Oh my God. Tapos yung water hindi gumagalaw. Nandun lang siya. Sabi ko, how many years na yung water dito? May mga palaka. Oh my God. Tapos sila sarap na sarap. Huwag ka na naman baka mamaya makita mo yung palaka lumalapit sabi na pisti ako dumami lalaki sa paligid mo. Mahirap yan Oh my God. Diyos ko. Hindi, pero like I said iba talaga yung di ba yung sinabi mo yung lake na yan maganda sa picture sigurado yan pero pag pumunta ka at lumangoy ka na doon parang wait. Sa picture talaga. Wow, it's like a drawing. Perfect. Pang postcard talaga, pang Instagram, di ba? Yung pala
Hindi, Pagdating doon pala pag-apak mo, biglang naging ano na yung water. burak pala dating, ano, sabi niyo. Talagang, sabi niyo, ay, naku. Pero, like I said, paano siguro natin maintindihan sila pag nagpupunta sila sa isang lugar na katulad ng Palawan na, wow! Parang pwede mo lang sabihin na, ito yung malinis na tubig, ito yung maganda. Di ba? Yeah. Yung see-through yung tubig, nakita mo talaga yung pating tsaka yung buhaya bago ka kainin. Yes. Diba? Talagang, doon talaga. Oh, tsaka yung palaka namin dito, ewan ko lang, hindi naman naliligo sa ilog. Ikaw ba nakaligo yung ilog sa lugar ninyo, yung mga sa Palawan? Naliligo ka pa sa ganun? Hindi naman. Yes, may farm kami, tapos may ilog, meron din kanal. Yeah. Pero yung water nga nagpo-flow, so, Oo. unlike dito na talagang na-stuck. Para nasa drum lang. Parang lahat ng libag nandun sa gitna, tapos mag-apak mo yung libag, aakyat. Hindi, baka yung burak na yun yung mga libag na mga ninuno nila na matagal So, o joke lang. so isipin ko talaga sa pupunta yung dumi. Siyempre, nandun po siya, nakaikot. So, nandun lang siya, fermented. Yun nga. So, mahirap talaga pag nakakaintindi. Parang time out. Saan nagpunta yung tubig na yung naligo dito? Naku po, Diyos ko. Tapos yung, kunwari, meron ka pa nakita yung dati mong kliyente na may mga kung ano-ano sa balat, tapos naliligo dyan. Diyos ko. Kawawa siguro yun. Ayun. Pero yung dagat naman dyan, nasubukan mo na pag yung medyo mainit-init, nakaligo ka na sa dagat. Ayos po, naligo kami ng dagat dito, yung pinakasikat na dagat dito. Naligo kami, pero ganun din. Yung water nila, Amoy tilapia. hindi, Oy, parang, hindi ko alam, parang, bakit ganito yung kulay? Tapos parang sabi nila, malinis siya, malinis. Ah, okay. Hindi, totoo lang. Kahit naman dito, kahit yung dagat namin dito, may amoy isda siya eh. Hindi naman siguro amoy tilapia, pero amoy tilapia siya or something. So, alam lang. Iba talaga, bakit kaya? Hindi kasi, hindi natin masasagot. Iba yung lansa nung tubig dito. Kahit yung sa dagat, Iba yung amoy niya eh. Hindi naman exacting mabaho, pero medyo... Hindi siya fresh. Oo. Hindi... Ay, katulad rin lang ng seafood dito, tsaka yung seafood sa Pilipinas na manamis-namis na masarap kainin. Kaysa yung seafood na parang, medyo matabang ang lasa. Ay, nako. Yeah, nako, baka mamaya mag-ano tayo dito, mamiss natin ng Pilipinas. Kailan ka ba huling umuwi ng Pilipinas? Hindi pa po ako nakawin. Simula nang pumunta ako dito. Ay, huwag kang mag-alala dyan. So, 2020, so 5 years. Wala, yan. Diyos ko, alam mo kung kailan ako huling umuwi ng Pilipinas? Walaan mo. Matagal na? Hindi ko alam. Bali, 11 years na yung huli kong uwi. Oh my God. Tagal. Hindi kasi, ako naman kasi, paano ba masasabi? Halos lahat ng kakilala ko, kamag-anak ko, tapos wala na akong magulang. Kasi wala akong gagawin. Alam mo yun? Yun din, oo. Wala akong gagawin kasi puro kanino kang anak, sino ka. Tapos, sasabihin ng iba, alam mo, nangyari na ba sa ito yung may tinanong ka, ay, hindi mo ba alam, patay na si Galito, si Pedro, patay na. Parang sasabihin mo, ako ba pag tumawag sa inyo, kakamustahin ko kayo, hello, Jemel, sino napatay? Sino pa patay sa inyo? Hindi mo naman tatanungin yun, di ba? So, yes, oo. minsan kasi mga tao sa atin para bang, hindi mo alam, hello, alam mo naman nasa abroad ako, alam ba naman tanong ko sa inyo, kamusta na kayo dyan, sino napatay? Siyempre, ganun talaga, Filipino, yung mga magtataka na, hello, alam mo naman na wala ako dito. So, natural lang na medyo hindi natin nababalitaan kung sino namatay. Plus, ala na, tsaka, alam mo kasi katulad ko, lahat nung lugar namin, puro buildings na, puro mga warehouse, factory, parang gagastos ka ng malaki para lang pumunta dyan. Pero sa totoo lang, pag umuwi kami ng Pilipinas, talaga nakaprogram ako na pupunta ako ng Palawan. Kasi yung brother-in-law ko kasi tiga Busuanga. Busuanga, yes. Ganda rin doon. Oo. So, nakikita ko, tsaka basta may napapanood ako na
may nagtayo na Italiano doon sa Coron yata yun na yung floating house. Yes, opo. Maganda yun. Maganda doon. Yes, so tsaka maganda yung itsura niya. Sabi ko, parang mas magusto kong magbakasyon doon kaysa doon sa Luzon, yung doon sa may Maynila na kasi kung magpupunta ka lang sa mall, parang sayang na. Ay, oo. Sabi ko, pag uwi ako, ayoko ng mall, ayoko ng mga buildings and everything. Oo. Gusto ko na yung... Kumbaga yun ang, tsaka yung katwiran ko, hindi ako kakain ng baboy, manok, baka. Mm-mm. Oo, kung, For seafood. kung pwede lang nga, kung hindi ka lang Palawan is the best for seafood talaga. Oo, sabi ko nga, kung pwede lang talagang hindi siguro masama yung puro hipon lang kakainin ko. Mm. Yung mga ganyan. Kahit steam, tsaka yung mga tapos sabi ko nga, kahit bangus lang, pritong bangus lang, masaya na. Dito, yeah. Oo. Sarap. Tapos magkakamay ka na lang, di ba? Ano ba naman yun? Mm-mm. Mababaw lang kaligayahan ko. Tapos buko juice. Hindi ako iinom ng soft drinks. Puro buko Yes. juice lang. Buko juice. Ay, nako. Di ba yung Kami fresh meron buko pong juice? Oo. farm ng nyugan. So, oh my God, nakakamiss. Yan. Yan lang ang masaya na ako dyan. Sa totoo lang, masaya na ako dyan. Hindi ko kailangan magmamasyal ng... Ay, tsaka ayoko rin ng mga mamahalin resorts. Bukod sa mahal siya, hindi naman... Bakit ko naman dadayuhin yung aircon, tsaka yung TV, tsaka yung mga kung ano-ano? Yes, true. Basta ang habol ko lang, safe na accommodation, malinis yung CR, tsaka syempre malapit sa beach. Tsaka Malapit sa beach. Oo, yun the best. wag naman yung kasi meron 5-star. kasi may kakilala kami kasi dito na may asawang Swedish. Nung meron silang pinuntahan na resort sa Puerto Princesa, alam mo, ang mahal-mahal ng bayad nila. Parang 3 sila, 20,000 isang araw. Tapos, Oh my God. tapos ang pagkain, ino-order lang sa parang karinderya. Alam mo yon. Mm. Tapos ang tissue paper, sila pa bumibili. Alam mo yon, yung parang okay lang. Nag-waste money. Oo, yung kumbaga parang hindi sulit. Tapos alam mo, since siyempre nabayaran na nila lahat yun. Pero hindi na rin sila nakatiis. Alam mo, lumipat sila ng ibang resort. Okay. Kasi paano? Diyos ko, biruin mo, 20,000, 3 sila, mag-asawa, tsaka yung isang anak. Alam mo yung, lahat ng hilingin nila, hindi pa nililinis yung kwarto araw-araw. Alam mo yung para bang, ang mahal-mahal nito. Parang, kahit dito naman sa Europe, yung 400 euro na hotel room, medyo, siguro maghahanap ka. Malaki na yun. So, sana maghahanap-hanap ka naman sana ng, yung bang, hindi naman sa maselan siguro, maarte sila. Kaya alam mo yung 400 euro na room, medyo, hello, para naman, Oo. di ba? Medyo na, too much. Oo. So, siguro dapat sa level na yun kahit papaano. Ayun na napupuno ko sa atin ang mamahal ng accommodation. Pero ang CR o kaya yung mga amenities parang motel, maganda pa yung motel dito ang mahal maningil sa atin. Alam mo yun? Lalo pag foreigner, may kasama kang foreigners or foreigners or like, white people. Ay, oo. Naku, sinabi mo, lahat nagbabago presyo. Lahat. Paano ako pag namamasyal sa Pilipinas, nakaputing t-shirt lang ako tsaka naka-short? Hindi ako nagpapanggap na yung bang, hey, I don't speak Tagalog anymore. You know, Joe, yung mga ganyan ako. Diyos ko. Unang-una, hindi naman ako pinanganak sa Amerika. Hindi ako pinanganak sa abroad. So, paano ko naman makakalimutan yung salita ko? Okay lang yung mga Bisaya, hindi marunong mag-Tagalog kasi natural lang. Kasi second language talaga nila is English talaga. Pero yung kunwari, Bisaya ka o kaya yung Ilonggo ka, tapos umuwi ka sabihin mo, 11 years na ako sa Lithuania. I don't know to speak Bisaya anymore. So, I don't speak Tagalog na. I don't know the... I cannot speak Tagalog. I cannot make pindot-pindot of the barbecue anymore. Oh my goodness. Minsan nakakaasiwa kasi minsan dahil, Diyos ko, darling, alam kong galing ka rin sa Pilipinas. Tsaka sa totoo lang, lahat po, ito mga kaibigan, doon sa mga nakikinig po sa atin, paalala ko lang sa inyo, kung magkakaroon kayo ng urge na magpasikat sa isang Pilipino rin na nandito sa abroad, isipin mo lang na
pere-pareho lang tayo ng pinanggalingan. So, Yes. wag na natin wag na natin sabihin na mayaman kami sa Pilipinas kasi kung mayaman ka, hindi ka naman siguro mag-abroad. Yun naman yun. Siguro. Kasi masasabi ko lang na mayayaman dito talaga na medyo mga sosi talaga. Yung asawa kasi ni Gabby Concepcion, yung ex-asawa ni Gabby Concepcion, dito nakatira sa Sweden. Eh, yung common knowledge naman yun mga kaibigan hindi yun hindi yun chismis. So yung may anak dito si Gabby Concepcion, yung si Casey? hindi kay Sharon yun. Hindi itong si Ah. basta ang dating asawa kasi ni isa sa mga dating naging asawa ni Gabby Concepcion, ang pangalan si Jenny Siquia. Okay. Mistisa yun, maganda. Ngayon, Mm-mm. after a while, nakapag-asawa siya ng Swedish, dito na sila na ngayon nakatira. So, Okay. So, yun common knowledge naman po yun, hindi po yun chismis, okay? So, yun, sa totoo lang, sa pagkakaintindi ko, talagang medyo talaga saucy talaga rin yung napangasawa ni Jenny dito. So, although may mga kakilala siyang mga Filipinos, hindi mo siya nakikita sa mga events ng mga Filipinos. Yun naman yun. Pero yung tayong majority naman dito na wag na tayo magpasikat sa ibang nating kababayan kasi most likely pere-pareho lang tayong galing sa hirap. Totoo. So, mas maganda na Na yun. gustong umahon. Ano ba naman yun? Ako, hindi ako nahihiya na ang lolo ko magsasaka. O, di ba? Ano ba yung masama doon? Kasi at least magsasaka, tapos nag-engineer yung tatay ko, tapos ako, walang trabaho. Joke. Yun. Hindi, pero yun ang ibig sabihin ko lang. Yung meron tayong, ewan ko kung ikaw may nakilala ka ng Pilipino dito na parang kinahihiya niya yung pinanggalingan niya. Ganun talaga. Oo, pero Diyos ko, huwag kayong mahiya kung yung CR ninyo yun, yung sako, ano ba yung tawag dito? Yes, ako, galing naman ako sa hirap. Galing ako sa yung lugar ko, sabi nga nung partner ko, village girl talaga ako, taga-bundok. Kasi lumaki talaga ako sa, yung lugar namin is talagang baryo. Yung walang kuryente, walang signal, doon talaga ako sa nanggaling. As in, yung ilaw namin is lampara. Yun talaga makakapisti-pisti ka pala talaga doon. So, dinala ko sa doon sa lugar namin, walang signal. Tapos that time, wala pa kaming kuryente, 2020 eh. Pero nag-aral talaga ako sa city. Pero doon talaga ako lumaki sa baryo. So sabi niya, tapos yung CR namin, merong butas. Sabi niya, paano kayo makaka-CR din? Tapos, yung CR namin, siyempre magkatikit sa kapitbahay. So yung kapitbahay, merong niyog na laging inaakyat ng kapitbahay naming lalaki. So CR ng partner ko, may umakyat ng niyog. Tapos yung bubong namin may butas. Sabi niya, I cannot do this anymore. Oy, pero ito lang, ang masasabi ko lang sa'yo, mahal ka ng asawa mo, no? Siguro. Kasi yung mga ganung bagay, tinitiis niya kumbaga. Kasi mahal ka niya eh. Alam mo, isang maganda. No, wala siyang choice. Ay, naku. Filipina beauty, always win. Pero tayo dahil na for export. Yeah. Ako, hindi. Ano ko lang, kasi natutuwa lang kasi ako dahil pag yung mga asawa niyong mga foreigners, pinipilit na matutong makibagay doon sa pinanggalingan natin. Isa na yun sa magandang sign na talagang mahal tayo noon. Yun naman. Oo, kasi nung dumating ako dito, yung CR niya, 4. So, iba yung CR ng mga bata, iba yung CR ko, iba yung CR niya. So, pagdating niya sa Pilipinas, all in one, may butas pa. Tapos, siyempre, yung wala kaming gripo. So, yung namin is bomba. Alam mo yung bomba? Binobomba. Nag-iigib ka pa ng Tapos, tubig. kailangan may bitbitin. So, hindi siya sanay sa ganun. Ako yung taga-bitbit ng tubig papuntang CR. Sabi niya, this is unbelievable. Ayun, ano tawag dito? Nag-enjoy ka naman, tsaka huwag kang mag-alala. Maganda naman yung beach. So, tapos naligo kami ng ilog. Sabi niya, ang dami daw isda, kinakagat yung puwet niya. Wala ka dyan, At least yung kamo, yung kinakagat ka, hindi ka namamatay,
Yeah. Hindi, pero Talagang, mo. Hindi, gusto ko talaga. Yung mga anak mo naman, pag umuwi ng Pilipinas, nag-enjoy naman doon. yung mga anak ko hindi pa nakauwi ng Pilipinas. So, kung uwi kami first time pa nila. Naku, ayan ang So, gusto ko maranasan nila yung buhay na naranasan ko na hindi malayo sa kung ano man yung meron. Hindi naman kami mayaman talaga ngayon. Pero syempre, iba. Kasi Naintindihan ko yung sinasabi. iba yung kinalikhan ko talaga na talagang sa baryo talaga ako. Baryo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, maganda rin na makita ng anak mo at least ma-experience yung anak mo kung saan ka nang galing para maging proud sila. Yes. Tsaka mahirap rin yung isang side lang ang nakikita ng mga anak natin. Kasi iisipin nila na parang, ay maganda doon sa Lithuania. Oo, maganda rin dito, pero kalahati kasi din mo ng pagkataon mo kasi ito. Yun. Tsaka, mas maganda naman ang mga beach natin sa Pilipinas. Tsaka dito, pag nakakita ka ng magandang isda, hindi mo agad kukunin kasi minsan ikaw ang kakainin ng isda. Lumalaban ng pagkain sa Pilipinas kasi. Hindi katulad dito, styrofoam. Yung mga pagkain. Kasi minsan pinaliliwanag ko sa kanila, alam niyo, maganda yung paraiso sa Pilipinas, white beach, yung mga dagat, yung mga ibon. Problema kasi doon, kahit maganda siya, mahirap kumuha ng pagkain kasi yung mga kakainin mo lumalaban pa kasi buhay pa siya. 'Di ba yung manok, 'di ba? Yung ako marunong akong yung kumatay ng manok. Yung mga ganun, yung mga isda, 'di ba? May mga lason, yung iba may mga ahas. O lalo na sa Palawan, medyo magubat pa diyan. So yung malalaki hayop dyan, malalaki ahas, mga kung ano-ano. Maraming wild animals, yes. Tsaka wild people pa rin. But, yeah. Hindi, party naman. Galing sa party yung wild people. Hindi naman. Yun naman yun. Well, marami pang native people doon sa place namin talaga na nakatira. May mga nakabahag pa. Meron pa sa amin. Okay, pero... Yes, talagang nasa talaga ako. Ethnic, tawag doon. Tapos, meron nga dito na siyempre sanay ako umakyat ng puno. Alam mo, sanay tayo magnakaw ng bayabas ng kapitbahay. So, meron kasi yung ba tawag doon, pera. Di ba marami dito? Ngayon lalo ngayong Sabi, may nadaanan kami kapitbahay namin sa village. Ang daming bunga. Sabi ko sa ko, oy, gusto ko yun. Wala namang tao. So, inakyat ko. Ang taas. Sabi niya, magpa-park daw siya sa malayo. Pag mayroong nakakita, sabi niya, hindi niya ako kilala. Sabi niya, I never, hindi niya naranasan na magnakaw ng prutas. Sabi ko, wala namang may-ari, walang Kasi ang mahal-mahal nito doon sa shop. Inakyat ko hanggang doon dulo. Sabi ng mga anak ko, monkey daw ako, monkey. Ay, nako. Sabi niya, I never saw a girl. Sabi niya, Lithuanian girl na umakyat ng puno. Ikaw lang. Wala yun. Doon sa kasi kahit yung mga Pilipino ngayon, palibasa ko konti na puno sa Pilipinas, meron ho kasing technique. Tsaka pag marunong ka umakit ng puno, kahit yung malitang sanga, alam mo sa experience. Yes. Magaling ako doon kahit nga niyog, inakit. Ay, lamang ka naman doon sa niyog. Ako talaga hindi ko kaya yan. Kasi may kutob ako na kaya ko umakit. Yung mababa lang naman. Kaya ko umakit ng pataas, yung pababa ang problema ko sa niyog eh. Sa talunin na lang eh. Okay ka lang kung mataas yung niyog. Di ba yung yeah. Mayroong mga talaga Pilipino. Di ba nilalagyan nila yun ng parang hagdanan sa gilid? Yung hagdanan, yes. Tinitipak yung side para yung paa mo pwede mo i-shoot doon. Para meron kang maapakan. Oo. Pero hindi ko talaga yung nasubukan talaga kasi natatakot ako na paano ako bababa. Yun ang problema. Yun ang Pero yung... Kaya ako talaga... Yung bayabas, umaakit ako niyan kasi basta letter Y. Mababa. Letter Y, yung sanga, malaki chance mo na hindi mababali yan. Matibay kasi ang bayabas. Matibay, yes. Di ba ginagawang tirador yan sa yan din yung pamalo ng mga nanay at tatay ng kabataan. Bayabas, masakit. Parang mahal na mahal ka ng magulang mo, pero mo matibay yung... Napalo ka naman ba? Napalo ka ba? Yes, naku. Shout out sa nanay kong... Oy, pero lahat ng pamalo. Nasubukan ko. Sa'yo talaga. Ay, ikaw Yung sinusundo kasi sa amin sa Palawan is
maraming magagandang ilog, liguan. So, yon nandun kami magdamag kulay. Yung kulay violet ka na bago ka umuwi. So, yung nanay ko may isusundo ko. O yung nanginginig. May dalang pamalo. Nanginginig na. Susunog na sa araw at sa tubig. Oh, naku. Nangyari rin sa akin yan. Naka-experience na ako yan. Naku, napalo rin ako ng magulang ko. Pero, kita mo, ikaw nagpursigi ka, kita mo kung nasaan ka nang. Yes. Bino mo nasa sabihin na natin sulok ng Palawan yung lugar mo. Tapos nakarating Yes. napunta ka dito. Isipin mo naman yun. Napakalaking grasya na yun. Oh. Sa kabilang daigdig ko. Pero hindi ko talaga, I never imagine talaga in my life. Kasi ang layo ko talagang sa sulok. Ang daming mga city girls. Siyempre doon mas lamang yung mga city girl na lumaki sa city. Doon talaga siyempre yung nakikita na doon maraming opportunity. Ako wala, never nga akong nag-aral ako, nakatapos ako ng high school, hindi ko alam yung computer, hanggang nag-college na lang ako ito pala yun. Ay, ganyan. Para ako ignorante. Pero Talagang ignorante. based dito sa picture, sa profile picture mo, hindi ko iisipin na galing ka sa sulok na sinasabi mo na yan. Yes. Ayun. Diba? Ito, Sa taga-bundok ako. Itong picture na ito na sa profile mo, wala namang filter to, madam. Walang filter. Wala naman, nag-makeup lang. Hindi na nag-aaral ako ng makeup, ganun. At least, kasi, hindi, sa totoo lang, kasi hindi mo iisipin na yung base sa kwento, kasi ang kwento mo kasi palaging yung malayo. Pero pag nakita naman kita, alam mo, hindi ako mag-iisip na nakatira ka sa malayong lugar na sa ibang... Walang kuryente, walang gripo, walang internet, signal, ganun. Ganun talaga. Parang nahiyang ka naman doon sa walang kuryente. Yeah. Mas masaya nga ang buhay namin noon. Talagang na-enjoy yung kabataan na. Oo, tsaka yung, alam mo, lang, Proud naman ako lumaki ako sa ganong lugar. Talagang iba yung saya. Oo, kasi ako, katulad ko, ako, mother ko, ang hindi kasi naniniwala mother ko na kumbaga parang kalimutan mo kung saan yung pinanggalingan mo. Alam mo, marunong kong magluto sa, alam mo yung ipa? Alam mo yung ipa? Hindi. O yung ipa, kahoy, uling, kahit anong apoy, kaya ko mag-umpisa, tsaka magsaing o magluto sa ganoon. Alam mo yun, kasi... Ako rin po, kaya. Oo naman, wala ka sa lolo ko, di ba? Wala ka sa lolo ko. Yung, alam ko, tinatapo yung bato. Hindi, pero like I said, alam mo, ako nakaka-relate ako sa pinanggalingan mo. Although talagang in fairness naman talaga mas malayo yung pinanggalingan mo. Hindi kita pwedeng talunin doon. Pero like I said, nakakatuwa lang na from doon sa pinanggalingan mo, nandito ko ngayon sa apat ang toilet, kumbaga. Isipin mo na lang yan, di ba? Yes. Nakakatuwa. Tapos sooner or later, darating yung... Ano ba yung anak mo sa Pilipinas? Babae, lalaki? Babae. Isa lang ang anak mo na naiwanan doon? Yes, isa lang. Ilan taon na ba yun? Ngayon na siya. Nag-iisang apo din siya. So, nasa nanay ko. Alright. Hindi, Kaya, so, ano tawag dito? Puro pala babae ang anak mo. Ba? Hindi. Sorry po? Sabi ko, puro pala babae yata anak mo, di ba? Puro babae, yes, 3 Maria. Ay, naku, kaya ako 2 anak ko, puro rin babae. Ayun. Paano mahirap maging kikay na tatay? Kailangan makipagsabayan. Oo naman, Diyos ko, mahirap. Pero, siyempre, pag mahal mo yung mga anak mo, makikikikay ka na rin. Hindi, pero nakakatuwa yung mga story mo, ha. Yan po, mga kaibigan, like I said, kunin natin yung inspiration. Wag yung inggit. Kasi kung paano man nung nakarating si Jemel dito sa Europe, yun ho diskarte niya. Wag na kayong masyadong kaya lang, like I said, ito marami siyang desisyon na ginawa para siya makarating kung nasaan man siya ngayon. Yes, I pray na din na ayan na. Kasama yung dasal, no? Diba yan ang loob? Alam mo ba, meron pa akong inspiration na pumunta ako dito, mukha lang akong 16 years old.
So first time kong lumabas ng bansa, malayong bansa. Oo. Lagi ako nakaharang na, alam mo, chinek yung bag ko, ang nakalagay is like bra lang at saka pante, yung baon ko. Kasi takot ako magdala ng bagahe. So nakaharang ako sa China, sabi nila, you look 16. Lahat ng documents chinek kung yung edad ko ba is 18 or more than, talagang nasa tamang edad na kasi daw muntik pa akong ipauwiin kasi you're so small. Maliit kasi akong babae. Tapos that time, talagang bata pa yung itsura ko. 28 lang ako. Mukha ka pa rin naman, bata pa rin. Yun naman ang... Siyempre iba na dati, fresh pa. Wala pa akong dalawang anak dito. Noong dumating ako kaya. Kahit sa Germany, mayroong nakalalay na pulis. Lalo sa Pilipinas, sabi ng mga sigurado ka ba, Ining, na kaya mo? Malayo yun. Sabi niya, mamaya, tatanga-tanga ka doon. Ganon. Siyempre, parang iniisip nila, hala, yung batang to, ang lakas ng loob, pupunta doon, napakalayo, 2 araw na biyahe. 2 araw? Tapos mukhang walang alam. Wala kayong pake. Sabi ko, may jowa ako. Ito, yung may bahay siya, may ganito. Sabi yun, kumayag naman. Pero talagang yung pagdating sa China, talagang, Ay, hindi, natural lang yun. Kasi siyempre, meron kasi tayong look na mukha talaga tayong mas bata. Yun naman. Yes. So, natatawa lang kasi ako doon sa sinasabi mo na yung, kumbaga yung parang malayo, yung kaya mo ba? Bakit sa tingin mo ba yung eroplano hihinto yan sa kanto at sasabihin para? Pero syempre nakakatakot din talaga. Kahit yung nanay ko na umiiyak. Hindi talagang... Nawala na ako sa signal na parang nasaan na kaya siya. Bakit niya na nakita yung terminal or whatsoever. Alam mo naman, ang maganda lang dito sa Europe, basta marunong kang bumasa at sumulat, makakarating. Yes, talaga. Yun lang yun. Ako nung first time ako makarating dito, 1996, talagang wala rin akong kamag-anak. As in talagang wala. Tapos ang pupuntahan ko, hindi Pilipino. Talagang, alam mo yung parang, kung hindi ako makakabalik na, at least nakatikim ako ng Euro. Alam mo yun, yung mga ganung Youth. Oo. Totoo. At least nawala ako sa Europe, hindi yung nawala ako sa Tondo, kaya sa Baclaran. Totoo. Yung para bang, di ba, yung mga ibang, hindi ko namang pinagtatawanan yung mga nawala, pero alam niyo yung ibig kong sabihin na, at least ito, nawala sa Ireland, di ba? Natagpuan yung bangkay ko sa Ireland, at least social, di ba? Oo. Kasi ako nawala sa Maynila, nag-apply ako eh. Hindi yung barangay. Naligaw-ligaw. Yung si Jemel nawala sa barangay 3 sa Isla Puting Bato, bla bla bla, di ba? Parang at least ikaw na nawala sa Ireland. Nasa gasa. Ayun. Okay, yeah. Social. Ayan ba yung narinig ko na yan ba yung panganay o bunso mo dyan? Yung pangalawa po. Say hello. Hello. Say hello. 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 Kulit na. Yes. Nakakatuwa. Alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa. Ay, hindi pa yan pala nakikita ng mga parents mo, yung mga apo niya sa iyo. Hindi pa, yes. Hindi pa. Yan, naku. Maganda. Naku, maraming iyakan pala yan pag umuwi ka. Yes, opo. Sabi ko maraming sundo din sa airport. Maraming gusto makita yung mga bata. Titingnan nila kung kung ano mo sa pisti. Yeah. Siguro yung mga anak mo pag narinig yung salitang pisti, sabi, bakit yung mga kamag-anak ng mami ko puro mga mahilig sa sex? Pero yung mga bata, medyo hindi pa nila alam yung words na yun kasi parang medyo malalim na salita yun sa language, Lithuanian language. Hindi, pero pag yan yung mga teenager na umuwi sa Pilipinas, Mami, bakit ang mga tao dito? Paano pala maraming tao dito? Puro pistihan pala. Nagsiban na yung nakakatawa. Pero ganito, we need to go now, Jamel, pero we are really grateful na
nagpa-unlock ka kahit sa Saturday morning ngayon. Ang mister mo ba andyan? Wala. Bumili po ng grocery. Akala ko nagluto ka na naman ng tuyo nasa lalay niya. Hindi. Hindi naman. Tigilan na yung tuyo tigilan na yung tuyo muna. Oh, yun. Hindi, pero again, ako nagpapasalamat kami at we will talk soon. Babalikan ka namin para kamustahin yung negosyo mo at yung mga bata. Okay, sige po. Thank you so much. Oy, batiin mo muna yung mga kababayan mo sa Palawan, ha? Okay. Marinig po ba ako daw? Internet sila or something. Padadala ko sa iyo yung link pag by tomorrow. Sige po. Ayun ako, umiiyak na. Ayun na. Nag-aaway na. Oh, sige lang. Anyway, Okay. maraming salamat ulit, Jamel. Ha? Maraming salamat. Okay, sige po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Ayan po si Jamel, ang ating guest po from Lithuania. Jamel Rose Belnas from Rizal, Palawan po siya. Maraming salamat sa iyo at we have to cut our conversation short kasi nag-uumpisa ng alam mo na, yung Sabado ngayon. So yung mga anak andun sa bahay, kailangan na niyang asikasuhin ng kanyang motherly role. So again, maraming salamat sa iyo, Jamel. At doon po sa mga taga-Palawan, we would like to greet you there kahit saan sulok ng Pilipinas also. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Like I said, doon sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin from Lithuania at Latvia na nakarinig o na was tuning in on the Kaibigan Podcast, please support Filipino-owned businesses. Kahit isang beses lang kayong mag-support sa kanya sa isang taon, malaking bagay na po yun. At would you believe na malaking tulong yan? Pag umangat po ang isa nating kaibigan, isang kababayan po nating Pilipino sa isang lugar, tayo rin po ay indirectly makikinabang dyan. So, at likewise rin po, kabaliktaran yan, gumawa tayo ng hindi maganda, kahit po hindi nating kababayan, kaprobinsya, yung kumbaga yung salita, maaapektuhan po tayo dyan. So like I said, mga kaibigan, it's better na lang to cooperate rather than to compete with each other. Hindi naman ho natin kailangan palaging magpataasan. So again, mula po dito sa The Kaibigan Podcast, mula po sa Stockholm, Sweden, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat for being a good sport at kami po ay magpapaalam na sa inyong lahat dito. We would like to thank again Eurobake. Maraming salamat po Eurobake. Giginto Bulacan, home of the Inipit and the Ensamada. Maraming salamat sa Pinoy Saver Smart. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Mga Filipino companies po na nandito nakabase sa Europe, maraming salamat. Dan Alvaro, maraming salamat po sa inyong lahat. Ferdinand Puy from Canada, thank you. Chet Tolosa from Pasay City, maraming salamat. Don Bisaya from Germany, maraming salamat po. Actfield, Torino, Piemonte, maraming salamat po. That's po sa Italy, maraming salamat. For everyone, Asian Food, Göteborg here in Sweden, maraming salamat po. Doris Rodriguez, Asian Shop, Belgium, maraming salamat. Annalisa Hipolito, isang madre po ito sa Rome, maraming salamat. Maggie from Ayala Land, dito po sa Europe. Maraming salamat po and magkita tayo sa susunod na episode.